Hi guys, it's me, Shaqprof, and welcome back sa ating basic Java tutorial series. And ang lesson natin for today is else if. So ano pa inaantay natin? Let's go! Okay, so before tayo mag-start, and shoutout muna sa inyo, and thank you. And sa mga gustong magpa-shoutout, ayan, comment lang ulit kayo. Okay? So, ang lesson nga natin for today is all about else if. Bali, oo, tama, iba to sa nasabi ko nung last episode kasi sabi ko, di ba, maglo-logical operator tayo. Pero, before yon kailangan isama ko muna to sa if-else kasi may kailangan pa tayong, o may iba pang parts kasi na kailangan matutunan sa if-else. Which is ito nga, si else if. So, una sa first, ano nga ba muna si else if? Si else if ay, kung si if ay may china-check tayo na condition para may mangyari or para may gawin tayo, ito namang si else if by the word itself. So, alam na natin na si else is siya yung tagasalo kapag hindi true yung condition na nasa if natin. 'Di ba? So, for example nga, kung naalala nyo, 'di ba, yung kung may balot, kung true na meron tayong balot or merong balot, bibili ka ng balot. Pero kung walang balot, kung false yun, pupunta tayo ng else na, ang ibig sabihin is false, kaya bibili tayo ng penoy. Ngayon, si else if naman is another condition. So, bali siya yung magiging plan B mo. And, kung napansin nyo, may susunod na word na if. Ibig sabihin, kaya may susunod na word na if kasi merong panibagong condition nga. Okay, so sige. So, puro ko ebas. Start tayo dito sa code. So, ayan. So, i-comment ko muna to. Ito pa rin naman yung nakaraan. Comment muna natin to. And comment din muna natin. Ayan. Okay? So, stay tayo kay balot muna. So, sige. If balot is true. If true yung balot natin, magsisystem that out, that print ln tayo na by balot. So, bibili tayo ng balot kung merong balot. Tapos, else, kapag wala namang balot, ang gagawin natin ay bibili tayo ng by penoy. So, yan yung nakaraan. Ngayon, maglalagay tayo ng plan B. For example, another condition. So, paano yun? Doon na papasok yung else if. Wherein, i-check mo ulit kung true or false. Yun lang yun. Ganun lang kadali maintindihan si else if. So, as usual, yung trademark naman ng channel na to when it comes sa programming is yung real life example. Game. Example, inutusan ka ng mother mo o ng nanay mo. Sabihin sa'yo, pasok natin yung balot. Sabihin sa'yo, nak, punta ka ng labas, bumili ka ng balot. Kung merong balot, if balot is true, kung merong balot, bibili ka ng balot. Okay? Pero kung walang balot, i-check mo kung merong penoy. Ayan. So, another condition yun. Diba? Tapos, kung wala namang balot, bili ka na lang ng chicharon. So, sa last part, nasabi ng nanay mo ay bumili ka na lang ng chicharon. So, walang condition doon, ibig sabihin. So, ibig sabihin, pag inanalyze mo yung utos sa'yo ng nanay mo na i-check mo kung meron or wala balot at kung meron or wala din na penoy. Tama? So, sige, gawin natin yun. So, etong si else, ibaba natin. Gagawa tayo ng isa pang condition. So, else, if. Then, another condition yan. Tapos, of course, yung open and close na curly braces. Tapos, itabi natin siya kay else. So, ayan. Dito natin ilalagay yung condition. So, i-check naman natin kung merong penoy. So, since another variable to, gawa tayo ng panibagong variable, which is boolean penoy. Well, for example, ito yung true. Ayan. So, ngayon, dito, i-check naman natin kung merong penoy. Tapos, para mabilis, copy natin to. So, ayan na. Sabi ng nanay mo, titignan mo lang kung merong balot. So, syempre, pupunta ka ng tindahan. Sabihin mo, meron po bang balot? Pag sinabing wala, isipin mo, kung may balot, bibili ako ng balot. If balot is true. Ibig sabihin, kung merong balot, bibili ka ng balot. Ito, disregard mo na. Kasi hindi naman sinabi ng nanay mo na kapag may balot,
bumili ka ng balot at isabay mo yung penoy. Hindi naman ganon. Di ba? So, sabi niya lang, kung merong balot. If balot is true. Pero, kung walang balot, sabi niya, if balot is false, i-check mo kung merong penoy. Else if, i-check mo kung meron namang penoy. Kung meron daw na penoy, yun yung bibilin mo. Bibili ka ng penoy. Kung wala namang penoy, kung itong penoy ay false, hindi niya naman sinabi na i-check mo kung may chicharon, di ba? Ang sabi niya lang, diretso na, sige na, bili ka na lang ng chicharon. So dito, ibahin natin to, gawin natin chicharon. Ngayon, anong output niyan? So dito, sa balot, balot is false. Tapos yung penoy, yung true. So ang output niyan is, bibili tayo ng penoy. Bakit? Kasi, chinek mo muna kung may balot. Eh, walang balot. Anong sabi ng nanay mo? I-check mo naman kung merong penoy. Ayan yun. Kung merong penoy, bumili ka ng penoy. Pero kung wala, bili ka na lang ng chicharon. So, ngayon, since false yung balot, bababa tayo sa else if. Another condition or may plan B tayo. So, ngayon, bibili tayo ng penoy. Eh, true na merong penoy. Ibig sabihin, bibili tayo ng penoy. Ayan, buy penoy. Pero, kung yung balot is true, tapos yung penoy true din, hindi ka bibili ng penoy. Bakit? Kasi, yung first condition or yung first na utos talaga sa'yo ng nanay mo ay bumili ng balot. Bibili ka lang ng penoy kapag wala or kapag false yung unang condition niya. So, kung merong balot, kahit merong penoy, hindi ka bibili niyan. So, yun lang siya. So, ngayon, kung may question kayo, hanggang ilang else if ang pwedeng gamitin? Actually, kahit ilan. Kahit ilan, depende sa flow na gusto mo. Sobrang dami kang i-check, walang problema. Madami kang else if, okay lang. Basta ang ending, meron kang else na wherein kapag false lahat yun. Pag false yung plan A mo, plan B, plan C, plan E. Ito lagi, yung else, yung tagasalo nun. So, yun lang. Which in fact, sige, try natin. So, another utos ulit. Na, bumili ka ng balot. Kung may balot, bumili ka ng balot. Pero kung wala, tignan mo kung merong penoy. Else if yun. Kung merong penoy, bumili ka ng penoy. Kung walang penoy, tignan mo kung merong chicharon. Ibig sabihin, meron kang plan C. Natitignan mo kung merong chicharon. Ngayon, kung merong chicharon, bumili ka. Kung wala namang chicharon, uwi ka na lang. Huwag ka nang bumili. So, for short, tatlong condition yun, di ba? So, ngayon, sige, check natin. Meron tayong another variable, which is yung chicharon equals false na lang to. So, maglalagay tayo. Lagay mo lang else, lagay mo lang if. Tapos, check natin kung merong chicharon. Palitan natin to ng mas naiintindihan natin. For the naming convention na naituro ko, dito lagay natin instead ng balot, lagay natin has balot, has penoy, and has chicharon. So, napansin nyo, ang ginamit ko dyan ay camel case. Kasi nga, again, ang camel case is for variable names. Sige, copy na lang natin to. Paste na lang natin dyan. Okay? So, sabi ng nanay mo, kapag daw, wala pa rin chicharon, else, wala ka ng condition, di ba? Hindi mo check kung uuwi ka or hindi. Ang sabi niya lang, umuwi ka na. So, else, then, dito, system.out.println, sabi niya, uwi na lang. Save natin. So, ang output nito is, of course, by balot. Kasi, sa balot pa lang, sa plan A pa lang, true na yung condition natin. Kung ito naman, false, tapos true, yung penoy, of course, penoy lang ang bibili natin. Hindi kasama si chicharon. Ayan. Pero, kung si penoy naman ang wala, at si chicharon din ang wala, uwi na lang. Bakit ka uuwi? Kasi, false to, false din to, at false din to. So, ano gagawin mo? Anong bibilin mo? Siyempre, wala. Kaya, uwi ka na. Pero depende kung may inutos pa yung nanay mo, kung may pahabol. Sir, paano yun kung may pahabol? Kung may pahabol, either panibagong if or mag-else if ka. Depende na yun. Okay? Ngayon, pag itatanong nyo, sir, pwede po bang dalawang if na lang? Kung isang if, tapos kung wala to, mag-iisa ka pang if na lang. Hindi ka na mag-else if. Actually, pwede yon. Kaso, the problem is, kapag ito hiniwalay mo, hindi ka nag-else if. Sige, hiwalay natin to. Ayan. So, if may balot, bibili ka ng balot. Diba? Tapos, kung walang balot, anong gagawin niya? Wala. Wala siyang gagawin. Diba? Wala siyang gagawin kasi wala ka namang nilagay na else sa kanya.
Kung may lalagay kang else dyan, okay lang. May mangyayari dyan kapag else. Diba? Kuwari, copy natin to. Lagay tayo ng else sa kanya. Sabihin natin walang balot. So, kung napansin nyo, dyan sa flow, kung merong balot, bibili tayo ng balot. Pero, kung walang balot, sabihin niya dyan, walang balot. Then, after nyan, i-check mo ngayon kung may penoy. Okay? Ibig sabihin, etong si balot, eto lang yung plan A mo. Then, after ng plan A mo, nag-plan A ka ulit ng panibago. Okay? So, ganun siya. So, ibig sabihin, kapag may balot, bibili ka ng balot. Tapos, i-check mo ngayon kung merong penoy. Ganun siya. So, dalawang output niyan. Since, try natin, gawin natin, true yung balot, true din yung penoy. True si balot, true yung penoy. Ang output niyan ay by balot, tapos by penoy. Diba? Kasi, meron kang dalawang plan A. Hindi ka nag-plan B. So, ganun siya. Ganun siya nag-work. Ganun nag-work yung else if and si if din. So, yun. Basically, yun lang naman yung about sa lesson na to. So, ulitin ko. Recap lang tayo. Si else if is another plan. Wherein kapag maglalagay ka ng isa pang trial na connected din doon sa condition na tinatry mo, yun yung gagamitin mo. Pero, kung different plan na siya, parang hindi na siya connected doon sa plan A, plan B, plan C mo, mag-another if ka. Which is, for example, in real life, pag inutusan ka na nanin mo na, bili ka ng balot. Kung merong balot, bumili ka. Kung wala, umuwi ka na. Tapos na, may tapos. Ibig sabihin, another plan ulit yun. Another plan A ulit. Hindi niya sinabi na, kapag walang balot, i-check mo na lang. Hindi niya sinabing ganun. So, ganun kung paano nagpa-process yung analyzation natin, pag inutusan tayo ng mother natin, yun din yun. Kasi nga, again, tulad na sinasabi ko, everything is programming. O gano'n ginagawa na sa real life, pwede natin ilagay or i-apply sa programming. Okay? So, yun lang. Yun lang si else if. And again, parang nag-lesson lang ulit tayo kay if. Pero si else if is another plan lang ulit. Okay? So, ibalik natin siya. So, another plan lang si else if. Pwedeng sobrang dami kang else if. So, yun lang. Ingat kayo. And kung may question kayo, comment lang kayo. And enjoy your programming journey. Bye-bye!